Minsan kasi Opo. yung expression nyo para kayong nai-impatient. Ay, hindi. Just as the language kanina nung isang kuligo, just walk us through. Ay, yes, ano po, yes para ma'am, hindi maging po ako malinaw. impatient. Okay, Siguro that's talagang good. ang aking facial expression lang ay ano. Ayun na nga. Oo. So, ma'am, ano po hindi. yung Gusto ko kulang talagang sa EDGAR? ipaliwanag din to. So, So, ano po yung sinasabi ni ilang Deputy revisions? ED Salak na kulang ang EDGAR? Tsaka, Kulang ma'am, yung EDGAR po ma'am, kasi- please be patient with me. Nagtatanong po ako ng tanong Okay. para ang aming komite at ang publiko natin ay maintindihan Yes. itong trahedyang nangyari. Minsan kasi Opo. yung expression nyo para kayong nai-impatient. Ay, hindi. Just as the language kanina nung isang kuligo, just walk us through Ay, this. yes, Ano po, yes para ma'am, maging hindi po ako malinaw. impatient. Okay, Siguro that's talagang good. ang aking facial expression lang ay ano. Ayun na nga. Oo. So, ma'am, ano po hindi. yung Gusto ko kulang talagang sa ipaliwanag EDGAR? din to. Okay. So, nung in-issue po yung ECC na yan, Nung unang inaprubahan o ginrant yung 2007 ni Mr. Arangues, Apa. ano ba yung hugis ng development na yan? Originally, ano lamang siya bago yung mid-rise or high-rise na development eventually? Your Honor, with your respect, can I request po Ma'am Abrera kasi she's from EMB. She has more or less a Kayo po ay DNR, hindi po. specifically EMB. Apa. Okay lang sige po. po. I hope Sige. Ms. Abrera will be more forthcoming this round, Mr. Chair. So ma'am, ano ba yung original na specs ng Monterazas nung unang binigyan ng ECC nung 2007? Yes, Your Honor. Based on records, lots for sale lang siya. So, individual houses po. Individual houses lamang. Yes, oo. Okay, yun po yung inapprove ni Mr. Arangues at that time. Oo. Pero 140 hectares na rin po siya. 140 hectares. Pero individual houses lang. So halos horizontal development And lamang. then, yung mga roads siguro that time, na-establish na rin. And at that time po, 2007 na ginrant, may kasama na po bang environmental impact assessment noon? Meron na po siyang, yes, Okay. ECC na Environmental Impact Assessment. Okay po. And then, so nung nag-apply silang ulit, 2022, I suppose ito na yung meron na silang sobrang vertical na development. Yun pong 2022 yan na in-apply. Yes. And then may ilang revisions kasi hindi pinayagan ng LGU. So yung pagka-vertical niya, they follow the terrain. So hindi siya vertical, kundi like isang level, may 10 houses, second level. So following the terrain po, mga 14 houses. Right now, mga 10%, 3 hectares po ito lahat. Of the 140, 3 hectares siya. Ngayon, parang 15% lang yung complete. Yung develop po. And yet, dun sa 15% na na-complete sa revised design na inaprubahan, inisyuhan ng ECC noong 2024, eventually, nakalikha na ng ganitong at naka-exacerbate ng ganitong kalaking damage. And nabanggit nyo nga, following the revisions, may revisions na ginawa dahil hindi pinayagan ng LGU. And it's of record sa kahit sa mga media reports, dalawang magkasunod na alkalde ng Cebu City ay tutol dun sa revised design. Tama po ba ako? Ang ikorek ko lang po, hindi sila Yes. pumayag for the vertical. Yon. Oo. For the Okay. vertical design. Yon. Pero pumayag na sila dun sa following the terrain. Okay. Kung kasi totoong following the terrain lamang, di halos mas vertical, or rather mas horizontal kesa vertical. Baka talagang individual houses lamang. Pero ang mainit, di lang sa mata, sa damdamin ng mga kababayan natin dun sa Cebu, ay yung masyadong ang vertical, yung multi-level na structure na itinayo doon. Na kahit 15% lamang siya completed, nakalikha na nga ng ganyang kalaking damage sa paanan niya. So, paano po nabigyan ng revised ECC noong 2024, ninyo po, Ms. Abrera, kung ganyan po yung design? Hindi siya, kumbaga, hindi siya following the terrain. Following the terrain kung ginagaya yung bundok kasi mataas.
Hindi, ilang floors po yung nakikita po natin ngayon kahit sa post-typhoon photos Parang isang floor ng pa lang Monterasa? yun. Isang floor or 2 floors. Ma'am, ano po yung nakikita po natin sa balita na several floors na Ay, supposed to hindi be po. may water catchment facility sa paanan niya, but instead, ang naging water catchment ay yung nasa paanan ng bundok. Saan siya itinayo? Yung sa design po, nung in-approve yun, based on the normal average rainfall of 136, meron na po siyang 15,000 cubic meter na and 15 detention ponds. Pero yung sabi actual ni inspection Mr. po, ni Deputy Executive Director Salak, sa 10 ponds na dapat i-construct, yung 2 ay nag-collapse na. Pero first things first, Ms. Abrera, ilang floors yung pinaka-medium o high-rise ng building na iyon? yung design po, Yung design, 17. 17 floors. And sabi nyo kanina, 15% Plus pa lang three ang basement. completed. So Opo. ilang floors ngayon ang nakatayo? Pero hindi siya matatawag na floors. Levels po siya. Kasi nga, Kung ano man, sa 15 contour, floors or level. parang houses lang ho siya na condominium na style. And then another contour, following the terrain, several houses na naman. So sa 17 floors na designed, and sabi nyo 15% completed, ang kabuuang revised design, ilang floors ngayon ang nakatayo? Hindi pa siya nakatayo talaga. Structure pa lang ho siya. Wala pa siyang, yun hong model house na nakikita doon, hindi ho siya part ng The Rise. Hindi siya part ng The Rise. Hindi po siya part ng The Rise. Across po siya, ibang, pero part pa din ng Monterasa. Pero lahat ng land prep, bilang paghahanda sa yung kung may buhos na ba dyan o kung anong foundation work na iginawa, ay para ihanda yung isang 17th floor, including yung sinabi din ni Deputy ED Salak na ang daming pinutol na puno, 734 na puno, na sa common sense lang natin, kahit hindi pa tayo mag-iisip ng isang daray sa bundok, ay kontra sa common sense nga na magpuputol ng puno, magpuputol ng gubat sa taas ng puno, sa taas ng bundok, kasi yun ang dapat uugat sa lupa para hindi po ito mag-run off dun sa paanan ng bundok. So, and then nabanggit din po ni Deputy ED Salak kanina, oo nga, ang ECC, tama ba ma'am, you're also confirming yung ECC revised na ginrant noong 2024, kulang ng engineering geohazard assessment? Meron po siyang engineering, geological geohazard Okay. assessment. Anong kulang sa kanya? Noon pong inspection kasi, may mga activities siya na ginagawa na hindi nakasama sa original design. Okay. And So, yet, inaprubahan ninyo yung ginrant Hindi. nyo yung ECC noong 2024? Ang ECC po ng 2024, gaya na po ng sinabi ko, it has gone through the whole process. So nagkaroon po yan ng public scoping, public hearing, technical reviews, may independent body dyan na nag-review din, may committee dyan, body, and then recommended for approval. So hindi yan, instead of usually nga 2 or 3 lang na reviews, naging 4 reviews pa. Tapos yung EGAR, na vertical supposed to be, nirevise po yon to consider yung terrain na ang kanyang design. So, ano po yung sinasabi ni ilang Deputy ED revisions? Salak na kulang ang EGAR? Tsaka, Kulang ma'am, yung EGAR po ma'am, kasi- please be patient with me. Okay Nagtatanong po. po ako ng tanong Okay. para ang aming komite at ang publiko natin ay maintindihan Yes. itong trahedyang
nangyari. Minsan kasi Opo. yung expression nyo para kayong nai-impatient. Ay, hindi. Just as the language kanina ng isang kuligo, just walk us through Yes, this. Ano po, yes para ma'am, hindi maging po ako malinaw. impatient. Okay, Siguro that's talagang good. ang aking facial expression lang ay ano. Ayun na nga Oo. So, Ma'am, ano po hindi. yung Gusto ko kulang talagang sa EDGAR? ipaliwanag din to. Okay. So, nung in-issue po yung ECC na yan, kinompute nila yung detention funds, yung capacity, but yung sa 183, kaya nga yun yung gap, yung 136 may kulang po na 50 millimeter sa laki ng ibinuhos na isang araw ay, according to Pag-asa, naging isang buwan na Kulang rainfall. ng 50 millimeter Yes po. na capacity mag-detain ng ganong volume ng Yes rainfall? po, kasi yung Okay. normal average rainfall is 136 millimeter. And the Ang bumagsak capacity po was ng only Tino for is 183 180. millimeter. Okay. So yung kanyang pong detention ponds, yun lang ang ginawa niya for the 136 average normal rainfall. And nung inspection po, nakita namin na although nag-increase siya ng by 10 cubic meter, so from 15 naging 25.819 cubic meter. Pero sa lakas po ng ulan, talagang hindi po kinaya. So ang violation nga niya, yung during emergencies and heavy rainfall and downpour, wala siyang naging contingency plan. Kaya yung mga in-establish niya doon na mga kinompak niya because of the heavy rainfall, yun po ay bumigay at sumama sa waterway, intermittent waterway. Ang gusto lang po namin explain dito dahil sa part of our investigation ay nag-mapping po kami. Saan ba nagdi-drain yung mga runoff pathways? Sige ma'am, Na bago po Monterrasa. tayo dumako dun sa investigation nyo ngayon, post yung disaster, balikan po natin yung ilang baka importanteng detalye ng pre-disaster. Sabi din po kanina ni Deputy E.D. Salak, akala nung ibang developers, or in this case, akala nung developer, na sina Slater Young, na ang ECC, akala nila permit na yon, but may compliance. Wala po ba kayong napansing post-2024 grant nung revised ECC na mga condition na hindi nila kino-comply with, like pollution control officer and other requirements na kung hindi lamang kung kinomply nila, pero kung minonitor ninyo na kino-comply nila, baka hindi nangyari itong trahedyang ito. Minomonitor naman based sa records from 2021 up to 2025 po. Namomonitor naman yan. Yung iba like, yun nga, yung discharge permit, on and off siya na pabalik-balik siya kasi deficient yung information na binibigay sa amin. So hanggang ngayon, wala pa rin siyang discharge permit. Ito pong discharge permit niya, ito yung for the 9 chamber septic tank. Yung mga individual houses po, kasi dapat may series of connection to na parang further treatment dun sa kanilang 9-chambered Discharge septic tank. permit po kaugnay ng Discharge septic permit tank. po na nagkikater dun sa individual houses dun sa Northridge Sige area ma'am, nila. ibukod na muna natin yung mga non-flood control related dapat na features nitong proyekto covered ng revised 2024 ECC. Minonitor nyo po ba sa DNR-EMB Region 7 na yung mga flood control aspects ng proyektong ito ay kino-comply with? Lalo na after na monitor nyo na, or late na ba yun na nakita na 734 trees ay pinutol. Plus, hindi naman din po nagkulang yung ibang mga stakeholders, whether sina Attorney Falsi, si Sir Alcazaren, na bago pa itong trahedya ay nagbababala na po na yung disenyo mismo poses hindi lang degradation dun sa mountain ecology doon, but poses a danger dun sa lowland communities na yun na nga po yung nagmaterialize ngayon. Sa design po kasi, ang dinesign niya,
ay maganda kasi yung pagka-present niya sa kanyang EAS document. At ito ay diniliberate naman ng review committee. So, meron po siyang harvesting tanks in every condominiums and houses. Harvesting tank sa Yes ulan. po. Yes. To collect. Nakalagay po dun sa kanyang document, 60 to 70% ang i-collect. And yung mag-overflow lang or yung surface runoff na 30%, yun lang ang mapupunta sa detention ponds. So hindi pa naman Nag-materialize po ba yung ganitong mga projections dito meron sa na po nangyaring siyang trahedya? hindi pa po siya nag-ooperate. Ayun na nga Ngayon, po may mga detention ponds na siya. So ibig sabihin nun, naka-ready naman na yung mga detention ponds kasi hindi pa nga siya nag-ooperate. Wala pa siya supposed to be na surface runoff. Pero pag may mga development activities po yan, may natural surface runoff po yan. Pero Yes, hindi ma'am. kasi Pero laki hindi kaya- ng ibubuhos sa Yes, but detention ponds. Hindi kaya sa buong process ng project development, hanggat hindi pa naitayo yung bawat unit, bahay man yan, or yung proposed 17-story structure, na di umano meron namang flood control components, during the construction phase pa lang, dahil ganun ka-bare yung construction site, sa isang fragile na location, na pinutulan pa ng daang-daang puno, na dapat sanang ugat nun ay magbibigay ng dagdag na security sa lupa, kahit pa po umulan doon. So ito po yung nangyari. Construction phase pa lang, 15% completed, baka fatally flawed ang design. Hindi lang yung completed design, pero yung stages of construction. Sa next round ko po, Mr. Chair, babalikan ko. Because I think, ang DENR naman, hindi naman po kayo real estate agency. Kayo yung Environment and Natural Resources Department. So, hindi lang yung sustainability ng mga ecosystems natin, pati yung kaligtasan nating mga tao na nakikipamuhay sa kalikasan at various stages ng pag iniiba natin ang contours ng kalikasang iyon. So I'll just suspend my interpellation for now, Mr. Thank Chair. you, Salamat Dr. po. Risa.